is outcast sila sa community. Itong si Matthew, naririnig niya ang patungkol sa ating Panginoong Jesus. Okay, nasusundan niyo ba? Naririnig niya ang mga patungkol sa ating Panginoong Jesus na siya yung Messiah, pero hindi siya makalapit, hindi siya makapunta. Bakit? Tinatakwil siya ng mga Hudyo. Tinuturing silang mga traidor at binaban sila na makipag-usap sa kanila. So, imagine mo na lang itong desire ni Matthew na meron na pala yung Messiah, dumating na pala, hinintay natin Messiah, hindi sila makalapit. Kaya nung dumaan ang Panginoong Hesus na daanan niya, yung yung opisina ng tax, kung saan nangongolekta ng tax, nakita ng Panginoong Hesus si Mateo, ang sabi niya, follow me. Itong si Mateo, hindi na nagdalawang isip. Hindi na siya nagdalawang isip. At umalis siya, tumayo siya at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ang tanong sa tingin niyo, ano ba yung mga tinalikuran ni Matthew sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesus? Ano yung mga tinalikuran niya? Anyway, yung Matthew, ang ibig sabihin ay gift of Yahweh. Okay? Matthew means gift of Yahweh. Siya ay anak ni Alphaeus. At later on, mababasa din natin sa Matthew chapter 10 na meron pang isang anak ni Alphaeus, si James. So, dalawang James yan. Si James na kapatid ni John, the sons of Zebedee, and then si James the Less na anak ni Alphaeus. So, kung si Matthew ay anak ni Alphaeus at si James the Less ay anak ni Alphaeus din, kung iisang Alphaeus yan, si Matthew at saka si James the Less ay posible na sila ay magkapatid. Oo. Okay, so now, balik tayo doon. Ano kaya yung mga tinalikuran ni Mateo? Ano kaya yung mga iniwan niyang klase ng buhay, uri ng buhay? Kasi nung sinabi ng Panginoon Hesus, kung i-dramatize natin, no, paglakad ng ating Panginoon Hesus, nakita niya yung singilan ng buwis, na nagtitigan sila. At sabi ng Panginoon Hesus, follow me. Unang-una, kumbaga parang sinasabi ng Panginoon Hesus na, halika, iwanan mo na yung dati mong buhay at sumunod ka sa akin. Magkaroon ng bagong buhay. Ano ba yung tatalikuran ni Mateo? Ang kanyang pagiging maniningil ng buwis. Magandang balita kasi from pagiging outcast, okay, pakinggan nito, from pagiging outcast, from pagiging itinatakwil at hindi kinakausap ng mga Hudyo, now magiging disipulo ng Messiah. Hindi ba maganda yon? Maganda yon. Yun ang maganda doon. Pero ano yung bad news? Kasi wala siyang ibang ikinabubuhay kundi ang pagkolekta ng tax. Hindi siya pwedeng dumepende sa kanyang pamilya kasi dahil sa mga Pharisees, religious leaders, hindi nila pwedeng suportahan ang mga tax collectors dahil traitor yun eh. Or else, magiging traitor din yung pamilya. Tama? Hindi rin siya pwedeng humingi ng tulong sa templo kasi outcast nga sila eh. Hindi sila pwedeng lumapit sa templo. So, walang ibang pagkakakitaan si Mateo kundi yung paniningil ng buwis. Tatalikuran niya yon. Nung tumayo ba siya, may kinuha siya? Pagtayo niya, siyempre may mga pera na yun, may mga nasingil na siyang buwis eh. Hindi sinabi dito na kinuha niya yon. Iniwan niya yon. Tumayo siya at iniwan niya yung mga yon. So, sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus, palaging may dalawang bagay yan. May maganda at mayroong nakakalungkot. Una is, of course, ang maganda kasi tatalikuran mo na yung dati mong buhay, tatalikuran mo yung buhay na makasalanan, tatalikuran mo yung buhay na paggawa ng mga hindi magagandang bagay, maganda yon. And I hope, ginawa na po ba natin yan? O
taas babalik ulit. Nag-about face. Okay, maganda yan. Pero kaakibat niyan ay may mga tatalikuran ka din na ibang bagay, na mga magagandang bagay. Of course, sa ating panahon ngayon, kung nagtatrabaho ka, hindi ka naman alis sa trabaho mo. Sinong susunod sa Panginoon Jesus at magre-resign sa trabaho? Sige nga, taas yung kamay niyo. Wala, di ba? Wala, kasi kailangan natin yun. Sino yung susunod sa ating Panginoon tapos hindi na magpapatuloy sa pag-aaral? Gusto niya yata. Ang hirap mag-aaral dahil niya siguro. Diba? Wala po. Itutuloy pa rin natin yung mga bagay na yan. Pero, ang magiging priority mo na ngayon ay ang Panginoong Jesus. In other words, pag may mga activities sa church, may time na mamimili ka, of course, yung activities sa church. Tama po ba? Not necessarily na kailangan nandito ka every Sunday. Nakapanyo po, pastor, ano ba yan? Parang naggulo Naggulo hindi namin iiwanan yung aming hanap buhay. Dapat nasa church kami. Pero, halimbawa, paano kung may kaugnay nito sa schooling? Halimbawa, nagre-review, mga kasama natin na nagre-review. Mag-absent ba sila sa review nila? Masailan ngayon ng mga board exam. Tama? Masailan ko ang board exam. Pag mayroon ka lang na-miss na review, malaki ang epekto niyan sa actual na exam. Nasubukan ka na rin mag-exam. May oras yan. Naka-review ka, oo. Pero dahil iniisip mo din yung oras, mararatel ka pag hindi ka talaga ready. Mararatel ka. Pero ano ba ibig sabihin na i-prioritize natin ang Panginoon? Magre-review ka, oo. Kung hindi maiwasan ay magtrabaho ka kahit Sunday. Pero it doesn't mean na nagtrabaho ka ay tinalikuran mo na ang Panginoon. Priority mo pa rin ang Panginoon kahit nandun ka sa trabaho. But make sure naman na kung bakante ka talaga ng linggo, bakante ka ng Sabado, ay make time para sa Panginoon. Kasi ito rin ay pagpapakita ng iyong tunay na pagsunod, ng iyong tunay na pagmamahal sa ating Panginoon Jesus. So, ano man yung tingin ng mga tao sa iyo, tinatakwil ka man or nire-reject ka man ng ibang mga tao, pag tinatawag ka ng Panginoon Jesus, sumunod ka. Sumunod tayo sa ating Panginoon Jesus sapagkat siya, babaguhin niya yung buhay mo. Babaguhin niya yung sitwasyon mo. Babaguhin niya yung kalalagayan mo. So now, sumunod si Mateo, iniwan niya yung mga bagay na to at hindi lang siya basta sumunod at hindi lang niya basta iniwan yung dati niyang buhay. Ang ginawa niya, nag-prepare pa siya ng party. Party. Pero party ito para ang kanyang kapwa mga tax collectors and sinners ay magtipon sa kanyang lugar upang sa ganun ay anong purpose? Gusto rin ni Mateo na makasalamuhan nila ang ating Panginoong Jesus. Yan. Hindi ba magandang bagay yon? Sino ba dito yung nakakilala ka sa Panginoon tapos sinarili mo lang? Ang mahalaga, Kristiyano ka na, tama? Bahala kayo. Basta ako, Kristiyano ako. Kung merong ganon, hingi tayo ng tawag sa Panginoon. Kailangan natin ipahayag din ang salita niya. Katulad ni Mateo. Hindi po niya yung mga tax collectors. Mababasa rin natin to sa Luke chapter 5. Itong tagpong ito.
sa Lucas chapter 5. So inipon niya yung mga tax collectors kasama yung mga makasalanan. Kasi hindi itong mga taong ito, itong grupong ito, bawal sila sa templo. Gusto man nilang magsamba, gusto man nilang humingi ng tawad sa kanilang pagkakasala, hindi nila magawa. Kasi ban sila. Hindi sila makapasok. Baka sa gate pa lang, hinaharang na sila ng mga religious leaders that time. So, ang ginawa ni Mateo, sabi niya, mabuting balita, hindi kayo punta, inimbitan ko kayo lahat sa bahay ko. Magkaroon tayo ng konting salo-salo at nandito si Jesus, yung Messiah, yung tagapagligtas. So, nandun sila. Maganda po ba yun? Maganda po yun. Pero may mga tao na bad news sa kanila. Now, sa tagpong ito, so now it happened, verse 10, as Jesus sat at the table in the house, okay, sa tahanan na ito ni Mateo, that behold, many tax collectors and sinners. So may mga makasalanan nandun, came and sat down with him and his disciples. So nakiupo siya sa kanila, sa ating Panginoon Jesus, kasama yung mga disciples niya. And then verse 11, ito na. So nakita sila ng mga Pharisees, and when the Pharisees saw it, they said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Now, sa time nila, pag nakikain ka sa isang grupo, parang nakikiisa sa kanila. Ibig sabihin, halimbawa, yung tinapay, di ba? Ang tinapay noon, hindi naman pa isa-isa na ganyan, parang pandesal. Ang tinapay yun, buo. Buo na malaking tinapay ganyan, kaya nga breaking of bread. Hinahati-hati nila yan. So, halimbawa ako, kukuha ako, hatiin ko, hinawakan ko na, ipapasa ko kay Sandrina, hatiin din niya. Ipapasa niya kila Rapa, papunta doon. Lahat ng humawak doon, kapahagi doon. Yung hinawakan niya, hinawakan ko, isusubo mo, kakainin ko, magkakaisakan tayo. Kung ano yung kinain mo, ano yung kinain ko, kakainin ninyong lahat. Hindi yun naka-plastic. Isang tinapay lang yun na hinati-hati, pinutol-putol. So, ibig sabihin ay, yun yung part na yun, yung tinitingnan ng mga Pharisees at saka ng mga scribes. Sabi yung ba't nakikihalo doon? So, kung ano yung kinain nila, nahawakan nila, naipasa sa kanila. Kaya nga di ba nung pandemic, bawal yung dapat may social distancing ka. At kung ano hinawakan ng iba, bago mo hawakan ng alcohol ka muna. Hindi mo pwedeng hawakan yung kasi may mga naipapasa ng mga mikrobyo. Pero sa kanila, hindi naman talaga mikrobyo yung naipapasa. Kung baga, nadidefile ka ceremonially para sa mga religious leaders, para sa mga Hudyo, na kapag hinawakan mo yung hinawakan niya, ikaw din madidefile ka. In other words, kung makasalanan yung humawak nun, nakiputol ka at nakiputol ka sa hinawakan ng makasalanan, madidefile ka. Magiging makasalanan ka rin. Kaya sabi ng mga Pharisees, ba't siya nakikikain sa mga tax collectors? Mga traitor mga yan, mga outcast yan. Lalong-lalo na, nandyan pa yung mga makasalanan. Sabi ba ng Panginoon Jesus, ay oo nga no, dapat umalis pala ako sa inyo. Yun ba ang sabi niya? Ang sabi ng Panginoon Jesus, nung narinig niya yon, when Jesus heard that He said to them, ang sabi niya, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Ang sabi ng Panginoon Jesus, kung wala kang sakit, hindi mo kailangan ng doktor. Ang nangangailangan ng doktor ay yung may sakit lang. But go and learn what this means. Sabi niya sa mga Pharisees. Okay, take note, mga Pharisees and Sadducees yung kausap na dito. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Sabi niya, ito ay hango sa Hosea. Sa aklat ng Hosea, chapter 6, verse 6. Sabi sa Hosea, sapagkat wagas
na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Or sa yung mercy ay pwede rin na loving kindness. Okay? Pero dito sa Tagalog, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog, pagkilala, ito yung kasunod na sentence, pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunod. Okay? Sa mga Pharisees, mas concern nila ang mga sacrifices, mas concern nila yung mga ritual na ginagawa sa templo kaysa yung mercy or loving kindness. Ano ba ibig sabihin ng mercy? Yung abutin mo yung mga nangangailangan ng kapatawaran. Kumbaga sa mga Pharisees, sinasarado nila yung kanilang pinto sa mga makasalanan kasi baka maging makasalanan din sila. Ang mangyayari niyan, baka hindi sila makapunta sa piling ni Abraham. Hindi sila makapunta sa langit. Pero sa Panginoong Yesus, iba. Ang tingin ng mga Pharisees, sila ay mga matutuwid sa kanilang sarili, okay? Or tinatawag natin na self-righteous sila. Pero ang tingin ng Panginoong Yesus sa kanila ay mga hypocrites. Pagkunwari. So, ang sabi ng Panginoong Yesus, unawain nyo to. Kumbaga, hindi niya sila binigyan ng interpretation. Basta sinabi niya lang, unawain ninyo to. Pagbulay-bulay niyo to, pag-isipan ninyo ito. I desire mercy and not sacrifice. Even God Himself, sabi niya, nagsasawa na ako sa mga sacrifices ninyo. Yung mga burnt offerings, sa Isaiah, ayaw na niya yung mga burnt offerings. Bakit? Kasi yung puso nila napakalaya naman talaga sa Diyos. Ang concern lang nila is matupad yung kautusan. Ang concern nila is masunod yung kanilang mga isinet na standard. Maalala nyo, di ba nabanggit ko noon, gumawa sila ng sarili nilang rules para hindi mo direkta madi-disobey yung Ten Commandments. At ang rules na yon ay naging naging batas nila. Okay? Na kung ikaw ay hindi sumunod doon, ay magiging outcast ka sa kanila. Hindi ka tanggap sa kanila. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, hindi ba mas maganda mercy? Hindi ba mas maganda ay mercy kaysa yung sacrifice? Ano ba ang sacrifice? Yung meron kang ipinagpapalit na mahalaga. Okay? Para sa isang bagay. Pwede kang mag-sacrifice ba ng time? Mahalaga ba yung time? Oras. Mahalaga, no? Kaya mo bang i-sacrifice yun para sa Panginoon? Pera, mahalaga ba yung pera? Mahalaga ang pera, di ba? Oo. So, kaya mo rin bang yun, i-sacrifice yun para sa Panginoon? Pero, kung kaya mo, maganda yan. Pero, sabi ng Panginoon, mas maganda, meron kang mercy. Mas maganda, meron kang loving kindness. Ibig sabihin, maganda, ginagawa mo yan, pero maganda rin na inaabot mo or hindi mo pinababayaan din yung mga nangangailangan din ng kaligtasan. Kaya, sabi ng Panginoon Jesus, I desire mercy and not sacrifice. Yun ang sagot niya doon sa sinabi ng mga Pharisees. Take note, ito ay mga religious leaders. Isang group ng religious leaders, yung mga Pharisees. Ang bawal, hindi sila nakikisalamo sa mga makasalanan kasi baka sila maging makasalanan din. Pero ang Panginoong Yesus, inabot niya sila. Bilang Messiah, inabot niya sila. At sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus, sila ay malilinis. Katulad ni Mateo. So sa atin,
Nawa maging katulad tayo ni Mateo na tama, sumunod tayo sa Panginoong Jesus. Pero tama din na isipin din natin yung mga mahal natin sa buhay o kung sino man yung mga nakakasalamuhan natin. Maganda na abutin din natin sila. Huwag natin silang talikuran. Siguro talikuran mo na lang kung tutuksoin ka nila na bumalik sa buhay na dati. Diba? Or baka naman, sige na, ligan dito. Tigin lang naman to. Konti lang. Konti lang. Kung tutuksoin ka nila na gano'n, yun of course, dapat maroon tayong humindi doon sa mga bagay na gano'n. Pero hindi naman ibig sabihin, pagdating sa pakikipagkaibigan, pakikipagrelasyon sa kanila ay iiwanan mo din, tatalikuran mo hindi. Kailangan nating makipagrelasyon sa kanila. And then verse 14, another group ng mga religious leaders at tingnan natin ano yung i-raise naman nilang issue. Take note, ito ay nandun pa rin sa bahay ni Levi at sila ay siyempre kung party yan, may kainan. Okay? Ang sabi ng mga disciples ni John, verse 14, then the disciples of John came to him saying, why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? Para bang hindi nyo ba napapansin may konting pagmamalaki? Sabi nyo, nagpa-fasting kami ha. Yung mga Pharisees nagpa-fasting din. Ba't kayo puro kain ng kain? Pista ng pista. Yun ang niraise na question ng mga alagad na ni John the Baptist. Although sa Lucas chapter 5, seemingly parang doon sa Lucas chapter 5 ay yung mga Pharisees ang nagsabi nito. John's disciples fast and we fast, pero your disciples don't fast, sabi ng mga disciples. Amin mga Pharisees. Pero dito ay mga disciples ni John the Baptist. And Jesus said to them, itong sagot ng Panginoon Jesus, and makikita rin natin yung lesson dito, can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. Hindi sinasabi ng Panginoon Jesus na anong fasting. Hindi natin kailangan yung fasting. Sinabi ba niya yan? Hindi. Hindi niya sinabing hindi natin kailangan ng fasting. Ang sinasabi lang niya is yung timing. Okay? Kasi itong mga Pharisees bilang mga authority pagdating sa religious doon, sa faith doon, itong mga Pharisees, wala man ito sa kautusan, wala ito sa Old Testament, pero yung mga Pharisees para ma-discipline nila, sacrifice din kasi ang pagpapasting eh. Anong klaseng sacrifice? Sa tingin nyo? Oo, i-deny mo yung katawan mo sa pagkain. Alam ko, sacrifice yun kasi madali bang gawin yun? Sa tingin nyo, madali gawin yun? Yung sanay lang nagpapasting, madaling gawin. Pero kung hindi tayo sanay magpasting, ay, ang hirap yun. Lalo na kung nasa isang bahay ka na yung mga kasama mo hindi magpapasting, pagluluto sila ng masarap. Uy, nagpapasting si Kun, tara, pagkakataon na, maglechon tayo. Okay, so this is also part ng pagiging pagsasacrifice. Yun lang, ang mga Pharisees kasi, nag-set sila ng rule na dapat 2 times a week silang nagpa-fasting. Ano yung araw na yon? Monday at saka Thursday. So 2 times a week silang nagpa-fasting. Eh hindi naman necessary na gawin lahat yun. Pero sa kanila, dahil discipline nila, gagawin nila, yun lang, ang sabi ng Panginoon Jesus, pag nandyan ba yung ikakasal, siyempre pag nandyan yung sa kasalan nito ng ng Jewish na kasalan. So pag nandyan yung lalaki, yung groom, susunduin na niya yung bride. So yun ang kanilang kasalan kasi.
yung lalaki, mag-iiwan ng token sa babae, tapos uwi sa kanila, magtatayo na, magpe-prepare ng bahay. Now, susunduin niya ngayon yung bride, pero bago sila umalis, magkakaroon muna ng handaan. So, nandyan ngayon yung bride, yung groom, sinundo niya yung bride, magfa-fasting ba yung mga dito, tinutukoy ng mga friends ng groom, ay yung tinatawag natin na mga abay. Mga abay, bridesmaid, groomsmaid, best man, groomsmaid. Yung bridesmaid at saka yung best man, mga ganun. Lahat ng abay at saka yung mga major sponsors, mga ninong-ninang. So, nandyan yung groom, yung lalaki, susunduin na niyang bride, magpapasting ba sila? O magsasaya? Siyempre magsasaya sila, nag-isang dibdib na at saka mag-ihiwalay, kukunin na niya yung bride. So magsasaya sila, so wrong yung timing. Bakit? Nandito ang Panginoong Yesus para sa kanyang bride, pero sabi niya, darating yung time na alis din siya. Alis din siya at yun yung time na magfa-fasting yung mga alagad. Okay? So, verse 16, sabi niya, no one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch pulls away from the garment, and the tear is made worse. So, kung familiar kayo dito, nung panahon namin, kailan lang yun? Yung time noon, di ba, kung nabutan nyo yun, pag alimbawa, yung maong pantalon mo, may butas, ngayon, hindi na sinasadya ng butasin eh. Yun yung uso ngayon. Pero sa amin, nung time namin, may mga patches. Diba? Ewan kung nabutan nyo yun. Yung jacket na maong pag nabutas yan, bibili ka ng patch. Lalagyan mo ng patch. Mamimili ka pa nga ng magandang design eh. Lagyan mo ng eagle, mga ganon, or anong klaseng patch. Kaya, nung time na yun, makakita ka ng jacket na ang daming patch. Hindi naman sa dahil maraming butas, dahil lang sa uso ang patch, ang daming mga patch, sinasadya ng lagyan ng patch, kahit walang butas. Pero ang point dito is, yung bagong tela kasi, halimbawa sa jeans, yung maong. Yung bagong maong, nag-shrink kasi yun pag nilaban mo. Halimbawa, bibili ka ng size. Anong size mo? Let's say, ang size mo ay 28. Wow, sana all. 28. Tapos bago yun, hindi pa nalabhan. Pag nilaban nyo, magiging 27 yun. Mag-shrink. Mag-shrink siya kung bagong tela. Ngayon, yung lumang tela, lalagyan mo ng nabutas yan, papatsihan mo ng bagong tela, anong mangyayari pag nilabhan mo yon? Lalaki yung butas. Bakit? Pag nilabhan mo yon, yung bagong telang nilagay mo, mag-shrink yon, hihilain niya ngayon yung lumang tela, lalong masisira. Lalong madadamage. Okay? Of course, nung time nila, mahalaga ang mga damit noon. Hindi katulad sa atin ngayon na ang dami mong susuotin. Pero yung time nila, mahalaga ang mga damit. Kaya pag nasira yan, pinapatsihan talaga nila yan. Okay? Dahil treasures para sa kanila ang mga damit. And then yung verse 17, nor do they put new wine sa old wineskins, or else the wineskins break, the wine is spilled, and the wineskins are ruined. But they put new wine into new wineskins, and both are preserved. Ang ibig sabihin naman nito, ang wineskin, balat ng hayop yon, balat ng hayop. So pag yung balat ng hayop ay old, nagamit na siya, ibig sabihin, nag-expand na yan, nagamit na, magiging malutong na yan, at wala nang chance para mag-expand pa. Ngayon, kung yon gamit na, lalagyan mo ng bagong alak, yung bagong press na ubas na, yung juice ng ubas, tapos i-ferment mo yon,
Yung fermentation kasi ay dahil yung hangin, di ba, may oxygen. I-expand niya yan eh. Pag nag-expand yan, siyempre dahil lumang wineskin yun, puputok. Puputok yan. Para kang naglagay ng bote ng soft drinks sa freezer, sa ice. Anong mangyayari sa bote ng soft drinks? Lalabas yung laman, mag-expand, mag-yellow eh. Okay, mas tatapon yung karga nito. Sayang yung bagong alak na pinagpaguran mong inapak-apakan. Initas at inapak-apakan, i-ferment mo. Sayang. Pero ang ginagawa nila, pag bagong alak yan, bagong piga na juice, lalagay nila sa bagong wineskin. Upang sa ganun, pag nag-expand yon, kayang-kaya mag-expand din yung balat o yung wineskin. So, anong point dito ng ating Panginoon Jesus? Itong mga alagad kasi ni John, pinagsasama nila yung teaching ng mga Pharisees at yung teaching naman ng mga Pharisees dahil may mga nakikita sila na dapat, kumbaga parang may nakikita silang mga butas sa kautusan. Okay? May mga parang kulang to sabi ng mga Pharisee. So gumawa sila ng tinatawag na fence law. Okay, kailangan natin gawin ito para kumbaga makompensate yung kulang doon. Pero yung old covenant kasi nagawa na niya ng part, darating ang Panginoon Jesus, ang dala-dala niya ay new covenant. Hindi mo pwedeng paghaluin yung old covenant na parang yung bote ng wine na nagamit na kasi na-serve na niya yung purpose niya. Okay? Itong wineskin na to, na-serve na niya ang purpose niya, hindi mo na siya ulit gamitin ulit or else masisira yung ilalagay mo. So ngayon, ang bagong katuruan na dadala-dala ng ating Panginoon Jesus, yun na nga yung loving kindness, yung mercy, yung grace. Hindi mo siya pwedeng ihalo dun sa katuruan ng kautusan. Na yung kautusan, kailangan mong sundin ito para maligtas, kailangan mong gawin ito para maligtas, kailangan mong gawin yun para maligtas. Pero sa ating Panginoon Jesus, just believe on the Lord Jesus Christ. Have faith in Him. Now, paano natin hindi mapabayaan naman yung law? Kasi yung law, especially yung moral law, ay kailangan din naman natin bilang mga Kristiyano. Ang justification natin is not from the works of the law. In other words, ay hindi mo tutuparin yung law para ikaw ay maligtas. Tama? Kundi para tayo maligtas is susunod tayo sa ating Panginoon Jesus. Katulad ni Matthew, tanggapin mo siya bilang Panginoong tagapagligtas, meron kang justification. Pero ano naman ang pruweba na ikaw ay justified? Ano yung pruweba na ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay? Sa pamagitan ngayon ng mabubuti mong gawa. Specifically, ikaw na mananampalataya na, ikaw na nabago ng Panginoong Yesus, ikaw yung unang-unang makakatupad sa kautusan. When I say kautusan, yung moral law na, yung Ten Commandments, hindi na yung law ng sacrifices and offerings, kasi ginawa na ito ng ating Panginoong Jesus. Yan. So, hindi dito sinasabi ng Panginoon Jesus na huwag na tayong mag-fasting. Ang sinasabi lang niya is yung timing. Yung timing ng pagka-fasting. Although, kasi ang fasting is bahagi din ng ating spiritual discipline. Katulad ng Bible reading, ng pananalangin, at pagpunta sa church. Kundi, bigyan natin ng timing. Okay? I-akma natin sa, let's say, halimbawa, gusto nyo ng timing sa Holy Week, baka naman gusto nyo mag-fasting. Holy Week. Wag lang sa April 5. Feasting tayo nun. Mag-feasting tayo. Okay, sa ating family day. Amen ba? Nakukuha nyo yung point? Which means na
bilang mga mananampalataya na, unang-una is sumunod tayo sa ating Panginoon Jesus, lalong-lalo na kung tinatawag Kanya. Sumunod tayo at sa ating pagsunod naman, huwag naman nating kakalimutan yung mga dati nating acquaintances, dati nating mga kakilala. Abutin din natin sila at dalhin din sa ating Panginoon Jesus. And then, huwag nating papatsehan itong mga bagong katuruan na natutunan mo, huwag mo nang ibabalik dun sa lumang natutunan mo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kasi kung hindi nasa no? Dati naniniwala tayo sa mga sino ba yung sumusunod pa dito sa kasabihan? Sabi ng matatanda ganito, ay ang sabi sa of course noon hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, parang okay lang yun, di ba? Eh ngayon nakakilala ka sa Panginoon, dadalhin mo pa rin ba yun? Kasama ng iyong paniniwala kay Jesus Christ? Of course, dapat wala na yun. Okay? So, yun ay lang isang halimbawa lang. At marami pang iba. But for now, ay magtiwala tayo sa grace ng Panginoon, magtiwala tayo sa kakayahan ng Panginoon Jesus na baguhin ang iyong buhay. Ano man yung sitwasyon mo, ano man yung tingin ng ibang tao sa iyo, katulad ni Matthew, ang tingin sa kanya ng mga Pharisees, ang tingin sa kanya ng mga kababayan niyang Hudyo ay traidor. Ang tingin din ng mga Hudyo sa mga ibang tao na makasalanan. Ano man tingin nila, ano man yung kasalanan na gawa mo, malaki man yan o maliit, dalhin mo to, lumapit ka kay Jesus, aalisin niya yan. Lilinisin niya yan. Hindi lang niya lilinisin, babaguhin ka pa niya at bibigyan ka niya ng pagkataon na makapaglingkod para sa kanya. Amen ba? So, tayo